Ay, magandang gabi mga kajak. Konting review lang doon sa EcoSport, no? So, kung ayaw na mag-reverse, ayaw na drive, excuse me, yung ating EcoSport, o kaya pag piniskan nyo may lumabas na friction element or stuck on A or B, sigurado transmission na yun, no? So, yung mga EcoSport ay talagang no choice, no? Talagang yung kanilang transmission ay malimit pumigay ang mga kajak, no? Dahil nga sa walang nilalabasan ng alikabok, yung ating transmission kasi napupudpud yung mga disc doon. Merong disc ng drive tsaka may disc ng paatras, so dalawa yan. Anyway, napupudpod, paikot-ikot lang dyan sa transmission na yan. Kaya naglalagkit at dumudumi. Tapos kaya nagkakaroon ng stuck on. So, hindi na gumagalaw yung ating shift fork o kaya release bearing natin, etc. So, ano mga kajak, tumatanggap po tayo. 50,000 kilometers ay naglilinis tayo ng transmission. So, pwede ho kayo mag-inquire sa amin para sa ganun, tumagal pa yung ating automatic transmission ng EcoSport. So, pagka around 50,000, idali nyo na dito, pwede natin ipa-cleaning at hindi naman po ganun kamahal kaysa maabutan tayo ng transmission, palit tayo, nako, napakamahal at napakagastos talaga mga kajak. So anyway, panoorin nyo to para sa ganun, makita nyo yung sinasabi ko na ang transmission ng EcoSport ay ganito talaga kadalasan nangyayari, kinakalawang, naglalagkit, kinakalawang at nag-stack up. Panoorin nyo mga kajak para meron po kayo idea na nature ng EcoSport to pagkadating sa kanilang transmission. Please watch. Hello, magandang araw mga kajak. So meron tayong binabang transmission na EcoSport. So kadalasan ito nasisira mga kajak, no? Stack up, friction element, stuck on A or B. So makita nyo mga kajak ko dahil sa kinakalawang sila, no? Ito lagi ko sinasabi na pagka EcoSport ang sasakyan nyo, huwag nyo idadaan sa baha o kaya magpa transmission cleaning, no? Kami po ay tumatanggap ng transmission cleaning every 30,000 to 50,000 kilometers ay nagta-transmission cleaning po kami, kasama na po yung resetting lahat. So marireset pa yan dahil bago-bago pa kung 50,000. Depende sa condition po ng ng transmission po natin. So ganito mga kajak, binabaklas ko yung shift fork. Ayan, binabaklas natin yung shift fork. Ayan, kita nyo, sobrang kalawang na. At pagka baklas nyo yung mga kajak, papalitan po natin lahat, no? Papalitan po natin lahat yung mga component niya, shift fork, dual clutch, release bearing. So yan muna mga kajak, alisin natin lahat yan. So tanggalin nyo lang naman yung mga tornilyo yung mga kajak para sa ganun ay maalis nyo yung shift fork, no? So ayan, bali Allen wrench, flower ang ginagamit natin dyan, no? At hindi rin basta-basta magbaklas yan tsaka magkabit niya mga kajak, no? Pagka naalis nyo na yan, aalisin nyo rin po yung release bearing housing para sa ganun malinis po, maigi lahat. So ito na, ayan, nabaklas na natin yung tinatawag na shift fork. So ayan, ito pa isa mga kajak. Ayan, nag-stack up na siya kasi napakarumi na. Ayan, so yan yung itsura ng ating shift fork mga kajak. So pagkatapos ng shift fork, itong housing ng release bearing, inaalis din natin ito mga kajak para sa ganun malinis natin maigi, especially yung yung daanan, no, ng ating tinatawag na release bearing. So babaklasin nyo lang din yan mga kajak para malinis maigi lahat yung loob ng itong pinaka bell housing ng ating transmission, no? So lilinisan natin yan mga kajak. So kita nyo na mga kajak, no, may mga kalakalawang doon sa daanan niya. Ayan, napakadumi na at kinain na ng kalawang. Okay, so ito na yung mga ipapalit natin na brand new na pyesa ng ating EcoSport. So silyado yan mga kajak at talagang napakaganda na bago lahat ang ipalit natin.
para sa ganun ay hindi naman po lugi ang mga customer natin, no? Dapat brand new po talaga. Yan, magkakasama na yan, brand new shift fork tsaka release bearing, kompleto po yan mga kajak. So itong dual clutch, brand new rin ang lalagay natin. Syempre mga kajak, brand new po lahat yan. Package na po yung nilalagay natin. So magandang klase, no? Nakalagay dyan LUK. So yan yung ating tinatawag na dual clutch naman. So yan, bagong-bago yan mga kajak. Kaya meron pang clip, no? Kaya yan ang mga magagandang klase pagka meron kayo makita yan, yung clip na yan, yung kulay pula na yan. So yan yung pinaka-lock, no? Para matandaan nyo na magandang klase yung ating pyesa na nilalagay. So alisin nyo lang yung lock nya yan, tapos sasalpak din natin. So anyway, pinapakita ko lang mga kajak para sa ganun ay kahit syempre yung may-ari, yan, kita nyo, isasalbak natin yan dyan mamaya pagkatapos mailagay yung lock, ay maalis yung lock pala, no? Alisin nyo lang, hugutin nyo lang yan at makukuha nyo na mga kajak. So ito yung kanyang mga shift fork, kaya kinakabit na rin natin mga kajak para okay na bago natin isalpak yung kanyang dual clutch. So kung paano nyo inalis, ganyan din po nyo ibalik mga kajak. Yung A nasa ibabaw, yung B sa ilalim.